Bitawan mo kamay ko, Jacob. Kailangan ko makausap si Lennon. Mahinahong sambit ni Adeline. He looks drunk. Paano kung saktan ka niya? Ani Jacob. Hindi pa rin niya binibitawan ang kamay ni Adeline. Bukas na lang kayo mag-usap. Tara na. Binuksan niya ang pinto ng kanyang sasakyan. Kumulat ang noon ni Adeline. Jacob, I need to talk to him. Tumatakbong oras. Kung nasa kanya man si Noel, pwede pa niyang aminin yun sa akin. That way, hindi na kailangang magkademandahan. If he kidnapped Noel, I want to hear his reasons or reasons for doing so. Hinawakan ng isang kamay niyang nakahawak na kamay ni Jacob sa isa niyang kamay. Please, let me do my part as a mother. Kulang ang salitang sobra para ilarawan ko kung gaano ako nag-aalala kay Noel ngayon. Aniya. Okay, pero hayaan mo kung sumama sa'yo. Hindi ako magdadalawang isip na suntukin ang mukha niya. Kung maglalakas loob siyang hawakan ka. Tumango si Adeline. Agad naman siyang binitawan ni Jacob. Humakbang na si Adeline nang biglang magsalita sa Jacob. Wait, ani Jacob. Tumaas ang dalawang kilay ni Adeline. What? She asked. Mabilis na lumakad si Jacob palapit kay Adeline at hinawakan ang kamay nito. Hayaan mong hawakan kong kamay mo habang naglalakad. Pakiusap ni Jacob. Nakatingin siya sa direksyon ni Lennon. Pero, tugon ni Adeline. Napatingin siya sa kamay niyang hawak-hawak ni Jacob bago niya ito tiningala. Naramdaman ni Jacob ang pagtitik sa kanya ni Adeline kaya nilingon niya to. Nakayuko siya habang nakatitik sa magagandang mata nito. Gusto kitang protektahan sa lahat ng taong may balak kang saktan. Hayaan mong hawakan kong mga kamay mo. Seryosong turan niya. Lennon, mamahinga ka na. Tinan mo ang sarili mo. Wala ka sa katinuan. Baka kung ano pang masabi mo sa kapatid mo at sa ex-girlfriend mo. Bumalik ka na sa loob at magpahinga. Ipagpabukas mo na lang yung usapan na yan. Iritang wika ni Cynthia. Nagsalubong ang mga kilay ni Lennon. I don't know that you are too controlling, love, he said. Don't worry. Okay na ako dahil nakapagpahinga na ako kahit papano. Just let me do what I want, okay? Mag-uusap lang naman kami ni Adeline. Wala naman kaming gagawing iba. Pwede ka naman makinig sa usapan namin. Hindi kita pagbabawalan. Nginitian siya ni Cynthia. Nginitian niya si Cynthia. Pinagkrus niyang kanyang mga kamay sa tapat ng kanyang dibdib. Mabilis na hinalikan ni Lennon sa noo si Cynthia. Wala namang magbago kahit na nalaman ko may anak na ako. Isa pa, bala ko pa rin ipa-DNA test si Noel. I need a reliable proof na ako ang daddy niya, sabi niya. Wala nga ba? Kanina habang natutulog ka. Bukang bibig mong babaeng yun, ani ni Cynthia. What? Ano naman kaya sinasabi ko habang natutulog ako kanina? Do I need to ask her about that? Baliwalain ko na lang, baka magalit pa si Love. Ani ng isip ni Lennon. Baka nananaginip lang ako kanina, huwag mo nang pakaisipin ang tungkol doon. It's not a big deal for me. Ang mahalaga ikaw ang hinahanap ko kapag matinong isip ko. At kapag mulat ang mga mata ko. Mahal kita, love. Panghawakan mo yun. Turan niya. Namulang mga pisngi ni Cynthia. Sige na nga. Tumikim si Lennon. Para saan yun? Tanong ni Cynthia. Pwede mo bang paalisin ang mga yun? Tinuro ni Lennon ng mga security guard. We need them. Basta golerong kuya mo. Magaling na yung listo tanda. Wika ni Cynthia. Mas basagolero ako sa kanya. Hindi ko naman nahayaang ipahiya ko ng asbag kong kapatid sa harapan ninyo. I mean, sa harap mo. Mayabang na sambit ni Lennon. Bumuntong hininga si Cynthia. Fine, thank you, love. Lennon said. Oras na pindutin ko to, may kinuha si Cynthia sa bulsa niya. Magmadali kayong bumalik papunta dito. Wala akong pakialam kung may madapaman sa inyo o wala. Ang importante, makarating kagad kayo dito. Maliwanag ba? Aniya sa mga security guard. Yes, ma'am. Sabay-sabay na tugon ng mga security guard. Good, you may go. Ani Cynthia bago niya paalisin ng mga security guard. Bumalik na si Cynthia sa tabi ng kanyang fiancé. Pinulupot niyang kanyang mga kamay sa bewang nito. Inaabangan niyang paglapit niya na Jacob at Adeline sa kanila. Napansin kaagad ni Lennon ang takot at pag-aalala sa mga mata ni Adeline.
What is wrong? It's like all of her energies were gone. May problema kaya siya? Lennon thought. I bet you are happy at the moment, Adeline. Kaharap mo ng fiancé ko. Mas lalong pinulupot ni Cynthia ang kanyang mga kamay sa bewang ni Lennon. Bakod na bakod huwag kang mag-alala Cynthia, wala akong balak na agawin siya sa'yo. Nakangiting sabi ni Adeline. Tumaas ang kilay ni Cynthia. Talaga lang ha? Sana nga totoong sinasabi mo. Nakakatakot ka pa naman? Mas malala ka pa sa ahas mang ahas. Wika ni Cynthia. Magsitigil nga kayong dalawa, suway ni Lennon. Tumingin siya kay Adeline. What do you need? Bakit ka napasugod dito sa bahay? Medyo tipsy pa ako so please choose your words. Aniya. Nagsimula ng manubig ang mga mata ni Adeline. Hindi mo man lang ba hahanapin ang anak natin? Hindi mo man lang ba ako tatanungin kung bakit ako nagsinungaling sa lahat tungkol sa katauhan ni Noel? Adeline smirk. Sa bagay, ano nga ba nga asahan ko sa'yo? Hindi ko tatawaging anak si Noel hanggat hindi kami nakakapagpa-DNA test. I need to know the accurate result before I consider him as my own blood and flesh. Tugon ni Lennon. Tumawa ng malakas si Adeline. This time tuluyan ang pumatak ang butil-butil niyang mga luha. The evidence was so obvious and yet here you are, demanding for a DNA test? Napakawalang kwentang ama mo talaga, singhal ni Adeline. Kating-kating ang mga kamay niyang sampalin si Lennon pero pinigilan pa rin niya ang kanyang sarili. Evidence? Teka, don't tell me ikaw may pakana ng nangyari noon sa engagement party namin ni Cynthia. Natatawang tanong ni Lennon. So hindi niya alam na si Divina may kasalanan kung bakit siya napahiya sa crowd? Sigaw ng isip ni Jacob. Huwag kang mangakusa ng basta-basta Lennon, wala kang pinangahawakang ebidensya. Isa pa, hindi ba't pinalayas niyo kami during that time? Bakit si Adeline ang pinagbibintangan mo? Sabat ni Jacob. Hindi ko hinihingi opinyon mo. Sa bibig mo na mismo nang galing kapag walang pinangahawakang ebidensya. Huwag agad maniniwala. Tiningnan niya si Adeline. That's what I'm saying, Adeline. Sa panahon ngayon, marami na mapanlinlang, manggagamit. Sinungaling at higit sa lahat oportunista. I'm just protecting my family. Mahalaga sa aming mga mayayaman ang mga susunod na henerasyon dahil malaking posibilidad na silang magmamana ng aming mga pinaghihirapan at pinagpapawisan. In case you don't know, being wealthy causes headaches too. Kamukhang-kamukha mo naman ang anak natin. Nakukuha mo pa siyang i-deny? Well, hindi ko naman din gustong makilala ka niya. That is why ginawa kong lahat ng aking makakaya para hindi magtampong inyong mga landas. Hindi ko kailangan ng yaman mo o ng pamilya mo. In case you don't know too, mas kailangan kong katahimikan at kapayapaan ng isip kaysa sa magulmong mundo. Huminga ng malalim si Adeline. Kailangan na niya sabihin ko anong tunay niyang pakay. Alam niya nga haba lang ng haba ang usapan nila dahil sa bukso ng kanilang mga damdamin. Now tell me, saan mo dinala si Noel? Mahina, klaro at punong-puno ng emosyon tanong ni Adeline. Nagimbal si Lennon sa tinanong na yon ni Adeline sa kanya. Pakiramdam niya na wala ng parang bulang alak sa kanyang katawan. Sancho, dito ka na lang sa labas, ani Don Michael. Sige po, senyor. Kung magkakaroon man ng problema, tawagan niyo lang po ako. Tugon ni Sancho. Tumango si Don Michael. Kumatok muna siya ng 3 beses bago tuluyang pumasok sa opisina ni Chloe. Welcome to my office, Michael. Nakangiting bati ni Chloe. Kinuha niyang kanyang coat at sinuot yon. Iniikot ni Don Michael ang kanyang mga mata sa loob ng opisina ni Chloe. Sino ang interior designer mo? Mabilis na tumugon si Chloe. My daughter, she's great. Maybe we can have coffee some other time. My office needs a makeover too, Don Michael said. So what brought you here? Chloe asked. Ang totoo alam na niyang pakay na matanda sa kanya, biglang sumeryoso ang mukha ni Don Michael. Bumuntong hininga siya bago naupo sa sofa. Tinawag ni Chloe ang kanyang sekretary at nagpatimpla siya ng tsaa. Cynthia called my bodyguard earlier. She said that you are going to pull out all of your investment to our company. Is it true? Don Michael queried. Tumayo si Chloe mula sa pagkakaupo. She tapped her table while walking towards Don Michael's direction. Upo na sana siya sa katapat na sofa nang biglang nagbagong isip niya. She sat on her table instead. It's true, finally. Chloe finally replied. Pinisil ng isang kamay ni Don Michael ang kanyang binti. May I know why? LNGC generates a lot of profit. We are also expanding our business.
The stocks are getting higher. We are also attracting more investors, so why? Bakit bigla mong gustong umalis? Wala naman tayong problema, hindi ba? Ani Don Michael. Binasa ni Chloe ang kanyang labi gamit ang kanyang sariling laway. Forecast, matipid na sagot ni Chloe. Kumunot ang noon ni Don Michael. What about it? May masama bang forecast ang sales manager mo? May nakita bang hindi magandang planning team mo against LNGC? Tanong niya. Actually, maganda naman ang forecast ng sales manager ko regarding LNGC, but may planning team advised me to stop investing. Ang iyong mga product ay hindi sumasama sa mga uso sa merkado at natatakot kami na baka mawalang momentum mo sa lalong madaling panahon. 3 hanggang 5 taon mula ngayon kung hindi mo babaguhin ang iyong paraan. Lalabas ang LNGC sa listahan. Paliwanag ni Chloe. Well, may punto ka. Sa totoo lang, nakita na ng aming mga product manager na darating yon. Nagsagawa na rin sila ng business forecasting kasamang sales department, corporate finance, planning teams, officers, managers, and our key people. They're just polishing it before they report to the board. LNGC team isn't ordinary employees. They are the best among the best. I can assure you that they always consider the market, demands, and customer behavior before making important decisions. Kung yun ang dahilan mo kung bakit gusto mo nang kumalas, please reconsider. Business forecasting is just a forecast. Nakakatulong yun sa ating mga negosyo, pero we shouldn't always rely on that. In the first place, hindi naman 100% totoo. Ang hinuha isa pa ring hinuha, ani Don Michael. Natahimik si Chloe. Please Chloe, huwag mong iwan ang LNGC. Alam mo't alam kong malayo pang mararating ng kumpanyang yan. Pakiusap ni Don Michael. Tumaas ang kilay ni Chloe. Business forecasting is conducted by experts and professionals. Kung isang manghuhulang gumagawa nun, hindi ako mababahala. Maraming datos at pag-aaral ang sinasagawa kapag nagkaroon ng forecasting, kaya worth it din naman na bigyan niya ng pansin. Wika ni Chloe. Huminga ng malalim si Don Michael. LNGC really needs Chloe's money. Kapag nawalang shares nito, sigurado siya malaki ang magiging epekto noon sa kumpanya. Lumunok siya na sunod-sunod bago muling nagsalita. Kung kinakailangan kong lumuhod sa harapan mo, gagawin ko. Huwag mo lang iwan ang kumpanyang pinaghirapan ko ng ilang dekada. Nakayukong sambit ni Don Michael. Gustong ngumiti ni Chloe sa kanyang narinig. Let me think about it. Tomorrow, I will call you regarding my decision, she said. Do I need to? Gusto ko makita ka nakaluhod sa loob ng kulungan habang nagmamakaawang patawarin kita sa mga ginawa mo. Hindi pa ngayon ang panahon para gawin mong mga bagay na yun. Sigaw ng isip ni Chloe bago siya umiling. Ngumiti si Don Michael at tumayo. Ipapanalangin kong buong magdamag na sana'y magbagong isip mo. Sana'y bigyan mo pa ng pagkakataon ng LNGC. Sigurado kung hindi ka nito bibiguin sa hinaharap, sabi niya. Maiba ako, sino nga pala sa mga anak mong sina Jacob at Lennon ang napagbintangan nung nagsimulang sunog sa isang barangay sa San Martin? Bakit nadawit ang pangalan niyo doon? Tanong ni Chloe. Inobserbahan niyang reaksyon ni Don Michael. Muling umupo si Don Michael. Sakto naman dating ng sekretarya ni Chloe. Ipinatong nito sa mesang tiyang tinimpla nito kasama ng 2 tasa. Pasensya na po kung medyo natagalan. May pinagawa po kasi sa akin si Ma'am Ashley eh. Wika ng sekretarya ni Chloe. Pinagsali niya na tiyang kanyang amot bisita nito sa tasa. Salamat. You're just on time. Don Michael said before he took a sip. Thank you. You may go now, ani Chloe. Kinuha niyang kanyang cellphone sa bulsa ng kanyang coat at tinignan ko may unread messages. Hinihintay niya ang text ng kanyang private investigator. Nang makita niyang walang mensahe, binalik na niya sa bulsa ng kanyang coat ang kanyang cellphone. Muli niya binalik ang tingin niya kay Don Michael. Ayos ba ang timpla? Tumango si Don Michael. Balik tayo sa usapan natin kanina. Sambit ni Chloe. Tumayo siya at lumakad papunta sa sofa kung saan nakaupo si Don Michael. Tinabihan niya ito habang nakangiti. Tumikhim si Don Michael at tinitigan ang mga mata ni Chloe. Do I need to answer it? Does it concern you? Don Michael said as he plastered a fake smile on his face. Nawalang ngiti ni Chloe. Tumayo siya ng marahan at naglakad pabalik sa kanyang swivel chair. Bigla siyang binana sa tanong na yun ni Don Michael, kaya hinubad niyang kanyang coat at sinampay ito sa kanyang upuan. Matyagang hinihintay ni Don Michael ang sagot ni Chloe. Out of the blue, he felt that something isn't right.
Bakit mo sa akin hinahanap ang anak mo? Tanong ni Lennon. Anak ko? Tumawa ng malakas si Adeline. Kung inakala mong kakagatin ko yung palabas mo, nagkakamali ka. Umamin ka na, Lennon. Saan mo dinala si Noel? Nalilisik ang mga matang sambit ni Adeline. She's insane, bulong ni Cynthia. Huwag kang makisali sa usapan namin, Cynthia. Pwede ba? Itiko mo yung bibig mo. Tinakasan ako ng bait ngayong araw na ito, kaya kung ako sa'yo, papasok na lang ako sa kwarto at magmumukmuk doon. Matapang natura ni Adeline. Nagsalubong ang mga kilay ni Cynthia. What is wrong with her? Tumingkayad siya at bumulong kay Lennon. Love, maiwan na muna kita. Ayoko masirang beauty ko sa dalawang yan. Aniya. Sige love, ako nang bahala dito, sabi ni Lennon. Hinalikan niya sa noo si Cynthia bago ito umalis papunta sa kanilang silid. Lennon, umamin ka na please. Mapapatawad pa kita kung aamin ka kagad ngayon. Saan mo dinala si Noel? Nagmamakaawang sambit ni Adeline. Dumura si Lennon at namewang. Hindi ko talaga maunawaan ang nangyayari, Adeline. Bakit sa akin mo hinahanap si Noel? Hindi ba't kayo palaging kasama niya? Hindi ko pa nga siya nakikita eh. Gate niya. Humakbang palapit kay Lennon si Adeline at tinitigan niya ito sa mga mata. Alam kong galit ka sa akin dahil tinago kong anak natin sa loob ng 7 taon. Pero Lennon, hindi tama tong ginagawa mo. Pwede kitang kasuhan ng kidnapping. Kung gusto mong makasama si Noel, magpaalam ka lang. Bibigyan ko naman kayo ng oras eh. Kailangan ko lang din munang ipaliwanag kay Noel ang lahat para hindi siya malito. Ani Adeline. Lennon, kung ako sa'yo, naamin na ako. Huwag na natin sayangin ang oras ng bawat isa. Ilabas mo na si Noel, sambit ni Jacob. Sinabunutan ni Lennon ng kanyang sarili tumaktong susuntukin si Jacob. I didn't kidnap anyone. I was drinking since morning. Ano mo pinagsasabi niyong dalawa? Galit na wika ni Lennon. Bumuntong hininga si Adeline. How can you prove your alibi? She asked Lennon. Really? Do I really need to explain myself to both of you? You're making me a liar. I am not that kind of person, Lennon said. Talaga ba, Lennon? Natatawang tura ni Adeline. Kayo ang kasama ni Noel, kaya huwag niyong isisi sa akin ang kapabayaan yung dalawa. Hindi ko na kasalanan kung pamas-maas kayo. Maiwan ko na kayo. Inaantok na ako. Aalis na sana sa Lennon na bigla siyang suntukin sa mukha ni Jacob. What the heck is wrong with you? Singhal ni Lennon. Ikaw lang ang may motibong mabawi si Lennon mula kay Adeline. Huwag mo sabihin coincidence lang na after mong malaman na may anak kayong dalawa, saka naman nawala si Noel. Hindi kami bobo, Lennon. Ilabas mo na si Noel, sigaw ni Jacob. Pinunasan ni Lennon ang dumudugo niyang labi. Tiningala niya sina Adeline at Jacob. I can sue you for physical injuries, libel and trespassing if you don't get out of here. Sa presinto na tayo mag-uusap, banta ni Lennon. Hindi ako alis dito hanggat hindi mo binabalik sa akin ang anak ko. Matagal na kitang pinatay sa puso't isip naming mag-ina. Ako'ng tumayong ama ni Noel sa loob ng mahigit 7 taon. Kung may kahihiyan ka pang natitira sa pagkatao mo, ibalik mo na sa akin si Noel, ani Adeline. Ano bang hindi niyo maintindihan sa mga sinasabi ko? Hindi ko kinuha si Noel. How can I return something that I don't even have? Wika ni Lennon. Pulang-pula ng kanyang mukha sa pagkainis kina Adeline at Jacob. Sa kabilang banda may parte sa kanyang nag-aalala sa kalagayan ni Noel. Upo si Adeline na tinawakan ng kanyang ulo. Nagsimula na siyang umiyak. Hindi ko kakayanin kapag nawala si Noel sa akin. Siya ang lakas ko. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Garalgal na sabi ni Adeline. Maya-maya pa'y lumuhod na siya sa harap ni Lennon at nagmakaawa. Nakikiusap ako sa iyo, Lennon. Kung alam mo man ang kinaroroonan ni Noel, parang awa mo na. Dalhin mo ko sa kanya. Itatayo na sana ni Jacob si Adeline, pero naunahan siya ni Lennon. He clenched his jaw when his half-brother held Adeline's hand. Marahang tinayo ni Lennon si Adeline buhat sa pagkakaluhod nito. I'm sorry, but I really don't know where Noel is. Kahit itanong mo pa sa personal bodyguard ko si Augustus. Kasama ko siya buhat pagkagising ko kanina. Sinserong wika niya. Natunaw ang galit sa puso ni Adeline. Bigla niyang naramdaman na nagsasabi ng totoo si Lennon. Lalong nilamon ng kabang kanyang sistema na mapagtanto niyang ibang taong kumuha sa anak nila. Nai-report niyo na ba sa pulis ang nangyari? Usisa ni Lennon. Habang nakikita niya kung paano nag-aalala si Adeline kay Noel, unti-unti siya nagkaroon ng pakialam sa bata. Bakit mo na itanong, concern ka ba kay Noel? Halos isuka mo na nga yung bata, sabat ni Jacob. Tutulungan ko si Adeline na mahanap si Noel ng sa gayon makapagkandak na kami ng DNA test.
Gusto kong malaman kung totoo bang anak ko si Noel o hindi. Tugon ni Lennon. Sinulyapan niya si Adeline para tingnan kung anong reaksyon nito sa kanyang sinabi. Sa madaling salita, hindi ka naniniwalang anak mo si Noel? Kung ayaw mong pakadadi sa kanya, ako na lang. Kayang-kaya kong ibigay ang kalingat pagmamahal ng isang ama kay Noel. Hindi na kailangan ng DNA test dahil kahit hindi siya sa akin nanggaling, handa ako magpakaama sa kanya. Ani Jacob habang nakatitig sa mga mata ni Lennon. Pwede ba magsitigil na kayong dalawa? Nawawala si Noel. Pwede bang tulungan niyo naman akong mahanap siya? Pakiusap ni Adeline. Magbibihis lang ako. Ani Lennon. Kahit wag ka na sumama, bulong ni Jacob. Mahal mo ba talaga si Adeline o ginagamit mo lang siya para inisin at galitin ako? Tanong ni Lennon. Bakit? Naiinis ka ba? Nagagalit ka ba? Nagsiselos ka ba kapag magkasama kaming dalawa? Lennon, ipinapaalala ko lang, engaged ka na kay Cynthia, kaya huwag ka nang pumapel sa buhay ni Adeline. Banat ni Jacob. Nakatingin si Adeline kay Lennon. She's waiting on his reaction. You can have her? Hintayin niyo ako, magbibis lang ako. Walang emosyong sambit ni Lennon. Tumalikod na siya sa dalawa at lumakad na papunta sa silid ni Cynthia. Did you hear it, Adeline? Walang balak makipagbalikan sa'yo si Lennon. Kung gusto mong protektahan si Noel sa kanya't kay Cynthia, dapat dumikit ka sa akin. Kaya kong protektahan kayo ni Noel. Siguro habang hinahanap natin si Noel, pag-isipan mo ng mabuti kung paano mo sasabihin sa kanyang totoo. For sure he will be mad at you since you lied to him for a very long time. Ani Jacob. Samantala, isang malakas na iyak ang malingaw-ngaw sa isang abandonadong gusali. Nakatali ang mga kamay at paa ng bata sa isang silya habang nakapiring ang kanyang mga mata. Sino po kayo? Bakit niyo po ko kinuha? Pakiusap po ibalik niyo na po ko sa mami ko. Sigurado po kung umiyak na siya sa mga oras na to. Ani Noel habang tuloy-tuloy ang pagtulo ng kanyang mga luha sa kanyang mga pisngi. Hoy bata, tumahimik ka dyan kung ayaw mo makatikim sa akin. Ang ingay-ingay mo. Hindi ako makapag-concentrate sa ginagawa ko. Isang imik pat bubusalan ko na yung bibig mo. Bulyaw na isang lalaki. May anak din po ba kayo? Ano pong mararamdaman niyo kapag may mga taong dumukot sa kanya? Sigurado po akong mag-aalala din po kayo at mahihirapan din po kayong kumain at matulog. Manong parang awa niyo na po. Gusto ko na pong umuwi. Miss na miss ko na po si Mami. Pagsusumamo ni Noel. Abat, hindi ka talaga titigil? Teka nga. Tumayong lalaki tinabad ang kanyang gutay-gutay na puting damit. Maya-maya pa'y pinunit niya yon at naglakad palapit kay Noel. Ano pong gagawin niyo sa akin? Nahitakot ang tanong ni Noel. Pinisilang lalaki ang mga pisngi ni Noel. Hindi ba't sabi ko sa'yo na huwag kang maingay? Alam mo bang natalo ako dahil sa kadaldalan mo? Kapag hindi ako nakabawi, malilintikan ka na talaga sa akin, sigaw ng lalaki. Sorry po pero kailangan ko na po talagang makauwi. Hinahanap na po ako ng mami ko. Hindi na... Tuluyan ang binusalan ng lalaki bibig ni Noel. Yan ang nababagay sa mga batang hindi marunong makinig at umintindi. Saka ko na lang aalisin ang busal sa bibig mo kapag oras na ng pagkain mo. Wika ng lalaki bago muling bumalik sa kanyang upuan at naglaro ng tong It's Go. Sa kalagitnaan ng kanyang paglalaro ay biglang tumawag ang isang unregistered number. Kamusta si Noel? Boss, ikaw po pala. Okay naman po siya. Hindi ko po siya sinasaktan gaya po ng utos niyo. Tugon ng lalaki. Pakainin naman na siya mamaya. Siguraduhin mong wala siya magiging sugat. Opo, boss. Lumabas ka't ibili mo si Noel ng masarap na tanghalian. Siguraduhin mong walang makakasunod sa inyo. Hintayin mo lang instructions ko. Sige na, mamaya na ulit ako tatawag. May dumarating. Sasagot pa sana ang lalaki na biglang pinatay na ng kanyang boss ang tawag. Kasama pa palang pambili na tanghalian ng batang ito dun sa pinadala ni boss. Pambihira. Buti na lang at kalahati palang natatalo sa akin. Kasalanan niya ng batang yun eh. Tiningnan niya si Noel. Hoy bata, dahil sa'yo kaya ako natalo sa laro. Kaya kailangan mo kainin ng anumang bibilin ko sa'yo. Tanging iyak lamang ang naitugon ni Noel habang tahimik na nananalangin na makabalik na siya sa piling ng kanyang inang si Adeline. Sino nga kayang kumuha kay Noel? Mahanap pa kaya siya ni Adeline at mailigtas? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.